Ipinaliwanag ni Palace Press Officer Claire Castro na humingi ng tulong ang Government Service Insurance System o GSIS sa National Bureau of Investigation upang higpitan ang seguridad sa kanilang gusali. Nasa compound din kasi ng GSIS ang Senado, kaya nangangamba sila na madamay sa tensyon habang maugong ang issue sa pag-aresto ni Senator Bato de la Rosa. Ang problema raw, ang susi para mabuksan ang daan patungo sa GSIS ay hawak ng Senado. Base umano sa investigasyon ng mga otoridad, si Senate Sergeant at Arms Mau Aplasca ang unang nagpaputok. Hindi naman direktang nagbigay ng pahayag ang NBI at PNP sa usap-usapan na staged ang nangyaring putukan sa Senado. Ayon kay NBI Director Melvin Matibag, bahagi ito ng gumugulong pang-imbestigasyon. Ayon naman kay PNP Chief Jose Melencio Nartates Jr., nangangalap na sila ng ebidensya at nagsasagawa ng interviews kaugnay ng pangyayari. Sa tanong naman kung nakaalis na ng Senado si Senator Bato de la Rosa, sinabi ni Matibag na hindi pa ito validated. Tiniyak din ni General Nartates na walang magiging special treatment kay Senator Bato. At kaugnay pa rin ito, magkakausap natin si Mobile Journal Julie Baiza. Julie, linawin natin ano ba ang sabi ng NBI tungkol nga sa barilan kagabi? Scripted ba gaya ng usap-usapan online o talagang nagpang-abot lang ang mga ahente nila at mga taga-Office of the Senate Sergeant at Arms o OSAA? Yes, Cheryl, inilahad nga ngayon ng National Bureau of Investigation yung nangyari kagabi dyan sa Senate building. Una, ipinaliwanag ni NBI Director Melvin Matibag yung presensya nga ng NBI agents doon sa GSIS premises at hindi sa mismo nga loob ng Senado. Gaya nga ng nabanggit kanina, nandoon daw yung mga ahente ng NBI dahil hiniling nga ni General Manager Vic Veloso na isecure nila yung lugar. Yung napaulat, Cheryl, kagabi na merong drilling, yun naman daw ay dahil ang may hawak daw ng susi noong gate na yon ay Senate Sergeant at Arms, yung Senado daw at hindi daw ang GSIS. So kaya nila sineselyuhan yung mismong gate na yon ay dahil labas-masok na raw yung mga tao at nag-worry na rin yung nasa other side, yung mga nasa GSIS dahil nga iba-ibang tao na yung nagkakaroon ng access at nakakapaglabas-pasok doon. Kung makikita nga rin daw, hindi lang naman daw basta drilling yung ginawa, hinarangan din daw, Cheryl, ng cabinet para hindi na nga madaanan yung mismong sinasabing gate. Doon naman, Cheryl, sa sinasabing yung naaresto na sinasabing driver ng National Bureau of Investigation, ang sabi ni Matibag kanina, wala raw sa records nila na miyembro siya ng NBI. Pero sa personal niya na pagsisiyasa at lumalabas nga rin na siya ay volunteer driver ng NBI agents, kaya siya kasama kagabi. So yun daw yung malinaw sa ngayon. So bukod naman dito, doon naman sa sinasabing stage ba yung nangyaring putok, hindi nga direktang makasasagot ang NBI at ang Philippine National Police na rin. Una, kasi gumugulong pa naman daw yung investigasyon. Pero ang Philippine National Police, nagsasagawa na rin daw sila ng interview, around 20 na raw yung mga nakakausap nila. Tapos ibabangga raw itong mga statement na nakuha nila doon naman sa mga CCTV footages na lumalabas. Cheryl. Alright, maraming salamat for the update. So ngayon, wala talaga tayong makuha pang confirmation kung nasa loob pa nga ng Senate premises or ng GSIS premises, kung nasaan ang Senate building, kung nandoon pa rin si Senator Bato de la Rosa. Cheryl, kahit ang palasyo, NBI and PNP, isa lang yung sinasabi nila. Merong information na wala na sa Senate premises pero under validation pa rin. Binavalidate pa rin nila yung information na yan. Maraming salamat, Mobile Journal Julie Baiza.